Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan and happy Monday. Another work day na naman. Kaya naman magsama-sama po tayo ngayong araw ng Lunes sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo. Po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Kamusta po kayo? I hope kung saan man po tayo nakikinig sa umagang ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At kami nga po ay patuloy pa rin ng pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At kung hindi pa po kayo naka-like and subscribe, ay mag-like and subscribe na po kayo para manatili po kayong updated sa ating mga programa dito sa Adventist World Radio Manila. At sa atin nga pong pag-aaral sa mga hakbang sa kalusugan, makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona at ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan patungkol sa fear not. Ano ba? Bakit ba hindi tayo dapat matakot? Hindi tayo dapat matakot sa mga bad circumstances natin sa buhay. Ibigay natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Naka-experience ba kayong habulin ng aso? Wow, nakakatakot. Pag hinabol ka ng aso, at anong nangyayari? Nakakatakbo ka ng mabilis. Yung unimaginable na bilis mo nangyayari. Bakit? Kasi yung katawan natin tumutulong pagka may mga pangyayari na ganyan. Ang nangyayari sa atin pag tayo natakot, nagsisignal yun. Pagka merong danger, nagsisignal yung brain natin, yung amygdala. Panganib, takbo. Okay, walang isipan yun ha. Talagang makakatakbo ka, yung tawag natin siyan, fight or flight response. At itong response na to, ito yung tumutulong sa atin para tayo makatakas. Yung lakas natin, kakaiba. Paano nangyari yon? Kasi meron tayong stress hormones na nire-release yung katawan natin na may kakaibang, lakas, no? Meron kang adrenaline, may adrenaline ka, may cortisol ka, yung tinatawag na mga hormones na tutulong sa atin. Itong mga hormones na to, ipiprepare yung katawan mo para makatakbo ng mabilis. Tapos, yung physical effect nito, alam niyo kung ano, yung puso, yung blood vessel natin, magiging mas mabilis yung functioning niya, no? Yung heartbeat mabilis, yung blood pressure mas mataas, mas mabilis. Tapos yung blood mo talagang mas mabilis yung supply doon sa mga muscles natin. So yan ang dahilan kung bakit talaga mas may ekstrang bilis ang takbo pagka ikaw ay natatakot at talagang handang tumakas. Talagang katawan ready sa pagtakas. Mabilis yung iyong paghinga, no? Yung sobrang kakayod, tas may tight yung chest mo. Tapos yung katawan mo talagang tries to bring in more oxygen quickly. Kaya yung mga muscle mo sa legs, ang gagaling, no? Makakatakbo ng bilis. Talagang talagang minsan talagang may kasama pa yung panginginig, no? Yung nanginginig yung legs mo, tapos yung katawan mo talagang merong ibang klaseng effect ng muscle. Wow! Kaya itong response na to very important, okay? Very important to kasi magkakaroon ka ng tamang safety at tamang tamang response kung ano yung gagawin mo na talagang hindi ka aabutan ng hahabol sa'yo. And I believe lahat tayo naka-experience yan. Tumakbo, kaya biglang merong nakakatakot, bigla kang makakatakbo ng mabilis. Yung iba,
may mga istorya na nasusunog yung bahay nila, no, nailalabas nila yung malalaking gamit sa bahay, pero pagkatapos ng sunog, hindi na nila maibalik, no? So again, ito yung mga quick, short response ng katawan na healthy siya sa mga oras na panganib. Pero ang problema, paano na yan? Kung ang panganib na kinakatakutan at talagang sobrang takot na takot ka, kasama mo sa bahay. Mabuti ang response na yan. Kung ikaw ay hinahabol lang ng isang aso o mga pusa na ligaw, no? Pero ang nakakatakot nito, kung hindi umaalis yung kinakatakutan mo at nahandyan lang sa kasama mo. So meaning, ang katawan natin naka-stress response ng mahabang panahon. Ngayon, paano natin 'to gagawin, okay? So again, we have to learn how to calm, 'no? Kailangan nating matuto na maging kalmado tayo. At minsan may mga imaginary fear lang. Hindi naman talaga aso siya, 'no? Ang problema talaga sa brain, hindi alam ng brain kung ano yung real danger at saka perceived danger. Yung imaginary danger at saka yung real danger. Hindi niya alam kung hinahabol ka ng asong ulol o hinahabol ka ng maraming, naniningil ng utang. Hindi niya alam. Kaya ito, kailangan natin siyang pag-aralan para magkaroon tayo ng kaligayahan at magkaroon tayo ng healthy life. Pero alam niyo ang Bible, merong magandang promise ngayon. Okay? Sabi ko nga, paulit-ulit, i-memorize natin itong verse na to kasi this will help us understand na hindi tayo nag-iisa sa panganib, no? Sabi ni Lord, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you." Sabi niya, "Yes, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand." Isaiah 41 verse 10. So, i-memorize natin to. At ito, paulit-ulit natin sa ating sarili. Kasi, again yung asong ulol, yung kinakatakutan mo, okay, baka nga nahandyan lang sa kapaligiran, kasama mo pala sa opisina, o kasama mo pala sa bahay mo, okay? Same ang feeling nun same ang physiological effect sa katawan. Nung hinahabol ka ng aso o talagang nakikita mo yung taong kinakainisan mo. So again, kalma lang tayo, no? Relax, no? And then, I believe that this verse can really help us kasi God will help us na maisip natin kung ano mga nararapat nating gawin, no? Ang mga moves natin. So again, itong fear not ay magandang i-memorize lalo pa sa panahon ngayon na napapaligiran tayo ng mga problema. Okay? At sabi ko nga, yung fear not is the most repeated command in the Bible. Akala ko, suggestion. Oy, fear not, huwag kang matakot. Oy, pwede ba? Huwag kang matakot. Pero yung pala ito, command sa Bible. Okay, sinabi ni Lord, fear not, instruction. Talagang hindi to optional, no? Talagang sinabi niya na, fear not, for I am with you. At gusto ni Lord magkaroon tayo ng magandang relationship sa Kanya, okay? The God's greatest desire is for us to believe Him, to trust Him more, no? Yung araw-araw mo 'tong gagawin, yung ngayon nagtitiwala ka, mamaya magtitiwala ka ulit, bukas magtitiwala ka pa rin at patuloy na pagtitiwala. Ito yung gusto ni Lord sa atin. At kahit merong panganib, kahit meron tayong mga kinakatakutan, listen to the message. So ang message ni Lord, fear not, for I am with you. Be not dismayed. Wow, paulit-ulit. Kaya paulit-ulit nating pakinggan ang message na to. Alam nyo, when you believe, sabi nga ni God, gusto niya talaga magkaroon ng relationship sa atin. Pero ang pinakamaganda dito, alam nyo, when you believe, you stop fearing. Wow. Pag tayo ay naniwala, matatapos ang pag-aalala, ang pagkatakot natin. Okay? So, again, God is really serious pag sinabi niyang fear not. Sabi, God's designed the brain, no, with alarm system. Okay, may alarm system yung brain natin. Ginawa talaga ni Lord na merong amygdala. Okay, that's the alarm system. But He never intended the alarm to be the ruler. Okay, so sabi dito, faith is letting the voice of God speak louder than the alarm of fear.
Oh, so mas maganda yung faith 'no, lalo pa yun yung pagyayamanin natin, yung paniniwala natin, yung faith natin sa kanya, yung trust natin sa kanya, yung paniniwala, yung 'no, at yung pagmamahal sa kanya. At 'yan ang talagang, um, greatest desire ni Lord sa atin, na yung faith natin tumaas para sa kanya, paniniwala natin lumago para sa kanya. Okay, so our faith follows our focus. Kaya nga yung mga experiences nating mga negatives, okay, 'pag doon tayo naka-focus, yan ang magiging tayo. Okay, so sabi dito, our belief follows our focus. So meaning, ibig sabihin, we have to change our beliefs. Kasi kung tama yung belief mo, magiging tama din yung focus mo. Oh, alam niyo ba na pagka tinama mo yung pagtingin mo, yung paniniwala mo, magiging tama yung kaisipan mo, magiging tama yung feeling mo, magiging tama yung actions at yung mga behavior at mga attitude natin. So again, babalik ulit tayo sa mga kinakatakutan niyo na mga hindi nga aso, nandiyan lang sa kapaligiran, and then baka naman created lang natin yung mga fear natin dun, okay? So, our belief follows our focus, at alam niyo ba na, um, merong mga kwento sa Bible that will inspire us, okay? Alam niyo si Peter 'di ba, naglalakad sa tubig tapos, dahil nakatingin siya kay Jesus, successful yung paglalakad niya. Pero the moment na iba yung focus niya, na wala kay Jesus Christ, anong nangyari? 'Di lumubog. O kasi nag-change si Peter ng focus. Okay, sakto na, tama na paglakad niya, talagang si Jesus Christ lang yung focus niya. Nag-change. Nung pag-change siya ng focus, bigla siyang lumubog at nag-change na naman siya ng focus until finally hinawakan siya ni Lord. Sabi niya, "Lord, save me." Okay. Meron pang isa sa Bible na kwento, 'no? Ito namang kwento na 'to ay tungkol doon sa bleeding woman. Okay, 12 years 'tong nagbi-bleeding, 'di nga na-diagnose. Pero sabi ang focus ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus Christ. Yung garment niya na 'yan, 'yun ang focus niya, eh. Yung garment ni Jesus Christ, mahawakan ko lang kahit yung garment lang, okay? Kahit yung garment lang na yon ang mahawakan niya. And finally talagang focus siya dun sa hawak sa garment. Yung mga kapaligiran talagang magulo dahil ang dami-daming tao no'n, talagang siksikan, sobrang siksikan. Siya mahina na, 12 years bleeding, anemic yun, eh, okay? Ano pa yun, talagang malnourished na. Bakit? Kasi outcast yun sa Biblia pagka ikaw ay bleeding, 'di ba, pagka ikaw ay dinurugo 'no, hindi ka masyadong tinatanggap sa bahay, paano 'yun, yung food niya. So, can you see lahat ng deficiencies nandito na siguro sa babae na 'to. So, 12 years pero wala, focus talaga niya mahawakan yung laylayan ng damit ni Jesus Christ, and she became successful. Ang sabi ni Lord, "Your faith has made you whole." Yung pananampalataya mo, yan ang nagpagaling sa'yo, wow! So hindi nga sinabi ni Jesus na ako yung garment ko ang nagpagaling sa'yo, yung pananampalataya mo 'no, pananampalataya kay Lord yun ang nagpagaling kay bleeding woman. So this will give us good focus na minsan may mga tao, may mga panahon sa buhay natin na talagang kailangan lang nating mag-change ng focus. Yung blind Bartimaeus, 'di ba, naku po, ito talaga nakakita tapos ang sabi ni Lord, "Your faith has made you whole." Wow! So meaning, pagka pala ang focus natin ay tama, talagang magkakaroon tayo ng tamang result 'no. Silang lahat ay talagang naka-focus kay Jesus Christ. Ang ganda. At ito ay nagbibigay sa atin ng message ngayon na whenever you become fearful 'no, oras na matakot tayo, ang kailangan lang natin change our focus. Okay, so some of you, minsan may mga feeling kayo na parang hinahabol kayo ng mga, mga takot sa mga tao na nasa paligid niyo. Baka ito itsitsismis ako, ito siniraan ako, ito sinaktan ako. Now, change your focus. Okay, kasi the moment doon ka naka-focus sa tao na yun, abay, baka yun talaga ang nagma-magnify sa'yo. Bakit? Kasi alam niyo ba na ang problema natin diyan ay
kung saan ka nagfo-focus, yun ang magnify. Sabi, fear engages in the principle of magnification. Okay, yun ang nagmamagnify. Kung halimbawa, naiinis ka, nagagalit ka, nabibwisit ka dyan sa tao na yon, and then that will magnify. So fear, yun mga negative emotions natin na yan. Lahat yan nag-i-engage sa principle ng magnification. At itong magnification na to, ayaw natin kung mali yung minamagnify natin. And I'm sure, have you seen the magnifying glass? Yung magnifying glass, di ba? Pagka tinapat mo yan sa araw, tapos nilagyan mo ng tuyong papel dito sa ilalim, no? Ito yung araw, ito yung araw, ito yung magnifying glass, ito yung papel. May convergence of energy na talagang aapo yung tuyong papel o kaya yung tuyong dahon. Experiment natin yan nung bata tayo. Talagang magsisiklab. So, ibig sabihin, when you are focusing on something, yan ang magsisiklab, mag-i-ignite sa kaluluwa natin, sa isip natin at sa kaluluwa natin, sa buong pagkatao natin. So, kailangan lang natin mag-change ng focus. Shift our focus, no? And then the moment you shift our focus, wow, ang bilis nun, di ba? I was telling you, the brain is so powerful. Can you imagine? 86 trillion synapses, low activity, 860 trillion synapses, high activity. So, the moment mag-change ka ng focus, talagang doon ka nakatingin, doon ka nakafocus, and it will ignite in your soul. Kaya kung dito ka sa mga nega nakafocus, talagang yun ang mag-i-ignite. But if you are focusing on gratitude, kahit hindi masyadong maganda, be grateful na lang, no? Medyo may hindi maganda situation, be grateful, be thankful na lang, and then, yun ang nakafocus mo, and that will ignite. Okay? So again, mga kaibigan ko dyan, no? Change our focus. Ang focus natin, pag may mga panahon na feeling mo na nag-aapoy na ng galit yung sarili mo, teka muna, you have to evaluate, saan ka ba nakafocus? And then change your focus. Listen always to God. Sabi ni God, fear not. Huwag kang matakot. Ako sa iyo eh. Sabi niya, fear not for I am with you. Be not dismayed for I am your God. Yun ang pag sinabi ni God na fear not for I am with you, God will give us wisdom and strength. Tayo mismo empower niya kasi nakadikit tayo sa Kanya. At malalaman natin kung ano yung mas dapat. And I will strengthen you. Mahina nga eh. Kaya, di ba, pag mahina ka, mahina din yung mga decisions mo. Yung mga taong mahina din yung mga kalooban, mahina din yung paninindigan. So, sabi ni God, I will strengthen you. So, God will strengthen us. No, I will help you. Talagang tutulungan tayo. And can you imagine, with His righteous right hand. So again, itong mga pinag-aaralan natin ngayon, I believe na ito magpapalakas sa atin na sana tayo magkaroon ng tamang direction sa buhay. Kahit nandiyan ang panganib, sabi ni Lord, fear not, siya yung kasama natin. And then when we are with the Lord, ang saya. Sabi, pag ikaw ang nasa Panginoon, talagang yan ang tunay na formula for happiness. So I hope and pray na patuloy po nating pag-aralan ang Isaiah 41 verse 10. Sabi ni Lord, memorizein kaya natin, no? Para naman talagang hindi natin mailalayo sa mga sarili natin. And when we are really with the Lord, I believe, kahit anong panganib dyan, no, sa atin si Lord, malalaman natin ang mga dapat nating gawin. And ito ang isa sa pinaka magandang i-practice araw-araw para magkaroon tayo ng kalmado, mapayapa, masayang pamumuhay na productive. God bless you po, and I hope sana po practice tayo everyday para naman tunay na maging neural pathway itong mga happiness strategies na pinag-uusapan natin ngayon. God bless po. Have a nice day. Thank you so much, Doc Blessy. So mga kaibigan, sa atin pong mga listeners dyan, tandaan natin na maraming mga inconveniences ang mangyayari sa buhay natin every day. Hindi natin mapipigilan yung mga inconveniences na yan. But we need to change our perspective. Kailangan po nating palitan ang ating mga focus,
at mag-focus po tayo sa gratitude, sa pagiging mapagpasalamat. Ano po, let's focus on the brighter side of things. Ang sabi nga po, no, mag-focus po tayo sa mga positibong bagay. And lagi po nating tatandaan yung verse nga po sa Bible, no, sa Isaiah, yung fear not, for I am with you. Ang Panginoon po ay laging nandyan para sa atin, and ako, I can feel na God is really carrying me through everything, through trials, through the happy moments. Alam ko po nandyan ang Panginoon. Kaya yan din po ang lagi nating itatak sa ating mga kaisipan. At isang guni po natin palagi sa Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga gagawin, ang ating mga plano sa araw-araw para maging matagumpay po ito. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga experiences, mga reflection, ay maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. When the lights go dim and I'm feeling alone, when the storms roll in and I'm far from home, you whisper peace in the darkest night, a faithful voice saying, I'll be alright. You'll never leave, you'll never forsake. Through every trial, you make a way. My heart is safe, my soul can rest. You are enough, I'm truly blessed. Ooh. In every valley, mountain high, your promise holds, you're by my side. I walk in faith, I walk in grace, with joy that nothing can replace. You'll never leave, you'll never forsake. Through every trial, you make a way. My heart is safe, my soul can rest. You are enough, I'm truly blessed. You never leave, you never forsake. Through every trial, you make a way. My heart is safe, my soul can rest. You are enough, I'm truly blessed. You are enough, I'm truly blessed. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit, at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia.
Alam niyo po mga kaibigan, ang unang iglesia po ay mabilis na lumago. Maraming tao ang tumanggap kay Kristo, na bautismohan at naging bahagi po ng samahan ng mga mananampalataya. Ngunit habang lumalaki po ang iglesia, dumarami rin po ang pangangailangan at responsibilidad. Sa mga gawa po, ay makikita natin na kahit ang unang iglesia na pinangunahan po ng mga apostol at puspos ng Espiritu Santo ay nakaranas ng suliranin. Nagkaroon po ng reklamo, hindi pagkakaunawaan at pakiramdam ng pagpapabaya. Ipinapakita po nito na ang pagkakaroon po ng problema sa iglesia ay hindi nangangahulugang wala na po ang Diyos doon. Ang mahalaga po ay kung paano haharapin ng mga lider at miyembro ang suliranin na ito, na may panalangin, karunungan, kaayusan at pag-ibig. Sa halip po na baliwalain ang reklamo, gumawa ang mga apostol ng solusyon. Pumili sila ng 7 lalaking may mabuting patotoo, puspos ng espiritu at may karunungan. At isa na nga po sa kanila ay si Esteban. At siya po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat ng mga gawa. Nakatulad ng aking sinabi na ang aklat na ito nung una, ito ay aklat ng banal na espiritu, sapagkat ang prime mover ng kasaysayan ng iglesia sa panahon ng mga alagad, yung unang bahagi ng iglesia na Kristiyano, ang banal na espiritu ang siyang naging makapangyarihan na gumagabay sa bawat kaanib ng iglesia, lalo na sa mga alagad, mga apostol ng ating Panginoon. At sa paglakad ng panahon, tuwing ang iglesia ay nagkakaroon ng magandang sitwasyon, ang kaaway naman ay meron siyang pinagkakaloob na problema. Subalit ang mga suliranin ng mga ito, ang ating Panginoon sa pangunguna ng Banal na Espiritu ay makapangyarihan at palagi ngayong nagtatagumpay sa mga suliranin na dumarating. Ang kaaway ay merong ngayong ginawa na suliranin mismo sa loob ng iglesia. Mamaya ating titingnan yung sa labas naman ng iglesia. Ano ba yung naging suliranin sa loob ng iglesia? Kung ating babasahin ngayon ang Gawa 6:1 hanggang 5, ganito ang ating mababasa. Nang mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamahagi. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglilingkod sa mga hapag. Kaya nga, mga kapatid ang wika, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan, na aming maitalaga sa tungkuling ito. Kaya ngayon, ito ay minabuti ng mga kaanib ng iglesia. At ang sabi sa 4, samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. At ang sabi sa versikulo 5, nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban
lalaking puspos ng pananampalataya o lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo kasama sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na isang naging Hudyo na taga Antioquia. Ang pinakaunang napili na puspos ng Banal na Espiritu na meron siyang pananampalataya na ito ay taglay ng lalaking ito. At pagkatapos merong karunungan si Esteban. Kaibigan, yung katugunan ngayon sa suliranin sa iglesia sa loob ay natugunan sa pamamagitan ng pagpili ng mga diakono. Itong mga diakonong ito ay mga lalaki na naglilingkod sa loob ng iglesia, subalit napansin natin sa paglakad ng panahon, hindi lamang sa loob ng iglesia ang mga lalaking ito ay naging mga lingkod ng Diyos, kundi pa naman naging mga mangangaral din, sapagkat sila'y puspos ng Banal na Espiritu. Kaya natugunan ngayon ang isang suliranin sa loob ng iglesia. Subalit ang sabi ng ating Biblia, noong ngayon, nagkaroon ng mga diakono sa sinasabing pagiging saksi ni Esteban, nagkaroon naman ngayon ng pag-uusig sa iglesia. Kaya nga, papaano ngayon si Esteban ay naging dynamic witness? Una, he had full confidence in the Word of God. Ayon sa Kapitulo 7, 1 hanggang 54. Nang ibig sabihin nito ay meron siyang buong pagtitiwala sa salita ng Diyos. Alam niya ang salita ng Diyos. Meron siya ngayong talino. Meron siyang kakayahan na kanyang ipaliwanag ang salita ng Diyos. Kaibigan, kung papaano si Esteban ay napaharap sa isang pag-uusig nung siya ay naging saksi ng ating Panginoon at diakono sa iglesia, nagkaroon ngayon ng pag-uusig. At kung papaano nagkaroon ng pag-uusig nung panahon na yon para ngayong mapigil ang pagdagdag ng mga kaanib sa iglesia at hindi magtagumpay, ang ginawa naman ng kaaway ngayon, nagkaroon ng pag-uusig sa iglesia. Kaibigan, merong kasabihan sa English, history will repeat itself. Kung papaano sa panahon ng unang bahagi ng Kristyanismo ay nagkaroon ng pag-uusig, sa ating panahon ngayon, kaibigan, magkakaroon din ng pag-uusig sa bayan ng Diyos. Dito ngayon masusubok ang maraming mga Kristiyano. Aalisin sa atin ang mga salita ng Diyos. Subalit kung tayo ngayon ay merong kaalaman sa salita ng Diyos, kaibigan, nasa ating mga isipan ang salita ng Diyos. Kaibigan, tatayo tayong matatag sa salita ng Diyos at sa katotohanan. Sinasabi sa aklat ng Amos, magkakaroon ng wika ng kagutom at ng uhaw, hindi sa tinapay o tubig, kundi ang wika sa salita ng Diyos. Marami ang tatakbo ng parot-parito. Hahanapin nila ang katotohanan, subalit huli na. Ito ngayon ang panahon na ating pag-aralan ang salita ng Diyos. Ating ngayong isapuso ang kanyang banal na salita, nanupat sa araw-araw kung tayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos, kaibigan, makakatayo tayo sa tamang prinsipyo. Ito yung kailangan natin, kaibigan. Kaya nga, meron siyang full confidence si Esteban sa salita ng ating Diyos. Siya'y tinawag sa konsilyo at sa kanya ngayong pagharap sa konsilyo, maraming mga false witnesses
na nagsabi ng mga kasinungalingan. Kung papaano si Kristo ay napaharap sa Sanhedrin, napaharap ngayon sa isang konsilyo, kaibigan, ganun din si Esteban, hinarap sa isang konsilyo. Subalit kaibigan, sapagkat ang salita ng Diyos ay nasa kanyang puso't isipan, nasa puso niya ang katotohanan, kaibigan, siya ay tumayong matatag anuman ang mangyari sa kanyang buhay. Ano pa ang sabi? His defense begins and ends with the glory of God. Nanupat ang kanyang depensa nagsimula at natapos ngayon sa kalwalhatian ng ating Diyos. Hindi niya tinaas ang kanyang sarili, kundi itinaas niya ang salita ng ating Diyos. Nanupat sa kanyang pagkasalita ngayon, kaibigan, ay walang masabing anumang mali. Maliban na lamang yung mga false witnesses na tumayo at ang kalang sinasabi ay pawang mga kasinungalingan. Nanupat ang kanyang pagsaksi sa konsilyo, kaibigan, ay nasa salita ng Diyos ang kanyang sinasabing katotohanan. Merong binabanggit ang ating Biblia, kaibigan, sa ganito sa aklat ng Isayas, Kapitulo 55, versikulo 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay kung saan ay isusugo ko ito o sinugo ko ito. Kaya kaibigan, ano man ang salita ng Diyos na namutawi sa bibig ng kanyang mga lingkod na galing sa Panginoong Diyos, kaibigan, hindi ito babalik na walang bunga. Kaya nga, ang salita ng Diyos ngayon, ang kanyang depensa at hindi kayang pasinungalingan ng mga nandoon sa loob ng konsilyong iyon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, he was full committed to his Savior. Nanupat anuman ang mangyari, siya ngayon ay nakatalaga sa kanyang Panginoon. Alam niya ang Panginoon ay napaharap sa konsilyo, ayon sa kasaysayan, ayon sa banal na kasulatan. Subalit ang ating Panginoon tumayong matatag sa katotohanan. Na kung papaano ang Panginoon ay tumayong matatag, kaibigan, sa katotohanan, ganun din ang kanyang lingkod, tumayong matatag sa katotohanan. Ang sabi ng ating Biblia, dito sa Kapitulo 7, versikulo 54 hanggang 56, nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila ay nagalit at nangalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ngunit siya, palibhas ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. 56. Sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao nakatindig sa kanan ng Diyos. Kaibigan, napakaganda itong bahaging ito ng ating Biblia. Sapagkat mayroong mga nangangaral, naniniwala, ang Ama at si Kristo ay iisa. Ibig sabihin, walang dalawang persona at pati ang Banal na Espiritu, walang tatlong persona. Kaya ang sabi nila, yung Ama at saka yung Anak, yun din. Pero ang sabi ng ating Biblia, si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Sa makatwid, ang Ama, ang Diyos, ay nakaupo, pagkatapos ngayon, nakatayo naman yung Anak. Ang sabi pa sa 56, sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos. Kaya nga, maliwanag sa ating Biblia na ang Ama ay iba sa Anak. Ang Anak, iba sa Banal na Espiritu. Meron ngang binabanggit, kaibigan,
si Apostol Pablo dito sa kanyang sulat. Sa 2 Korinto, Kapitulo 13, huling versikulo. Ganito ang ating mababasa. 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Tatlo ang binabanggit. Bagamat iisa ang Diyos, kaibigan, pero merong Diyos Anak, merong Diyos Espiritu Santo, at merong ngayong Diyos Ama na binabanggit. Ang sabi nga, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Meron pang pangyayari noong ang ating Panginoon ayon sa aklat ng San Mateo ay nabinyagan ng ating Panginoon. Siya ay bininyagan ni John the Baptist sa ilog ng Jordan. Noong nabinyagan ng ating Panginoon, merong nagsalita galing sa langit. Ang nagsalita ay ang Ama. Ang sabi niya, narito ang sinisinta kong anak. At pagkatapos ngayon, merong bumaba in form of a dove. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya kaibigan, maliwanag sa banal na kasulatan, ayon sa patotoo ngayon ni Esteban, na alam niya ang salita ng Diyos. Alam niya ang katotohanan, kaibigan. Kaya ngayon, nung siya ngayon ay nililitis sa konsilyo, napakaliwanag ang kanyang depensa kung pag-uusapan ang banal na kasulatan. At alam niya kung papaano ang Panginoong Jesus ay nireject sa kanyang ministeryo sa lupang ito. Ganon din ang mga tagasunod ng ating Panginoon ay makakaranas ng rejection sa kanilang pananampalataya. Nanupat ang mga Kristiyano, kung minsan kinukot siya, pinagwiwikaan ng hindi maganda. Pero dahilan sila ay mga tapat na mga Kristiyano, anuman lang mangyari ngayon, sila ay tumatayong matatag sa pananampalataya. Nanupat, kaibigan, the life committed to self will shrink from the danger of witnessing. Nanupat ang isang nakatalaga, anuman lang mangyari ngayon, siya'y tatayong matibay sa katotohanan. The life committed to the Savior, bold even in the face of danger or death. Na kung papaano ang mga alagad at maging ang ating Panginoon lalo na sapagkat nasa kanyang katotohanan, kasi sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. Sapagkat nasa kanyang katotohanan, anuman lang mangyari ngayon, siya'y tumayong matatag sa katotohanan ayon sa salita ng banal na kasulatan. Tayo rin ngayon, kaibigan, mapapaharap tayo sa mga pagsubok sa buhay na ito. Yung pag-uusig ay darating, na kung papaano noong 538 hanggang 1798, 1,260 years, kaibigan, ay nagkaroon ngayon ng pag-uusig matindi sa iglesia, at ang pag-uusig na ito ay mangyayari sa ating ngayong inaharap. Imagine, kaibigan, 100 million Christians ang pinapatay sa panahon ng Dark Ages. Kaya nga, hindi lamang sa panahon ng unang bahagi ng Kristyanismo at bahagi ng Smyrna, at ang ibig sabihin ng Smyrna, kaibigan, sumasagisag sa panahon na ito sa iglesia, na lalo ngayong tumitindi ang kanilang pananampalataya samantalang sila'y pinag-uusig. Para bagang ang dugo ng mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, ay parang fertilizer ngayon, at lalong naging matindi ang pananampalataya ng mga Kristiyano noong panahon na yon. At yung aking sinasabi ngayon, sa panahon ng Dark Ages, kaibigan, pinagbawal ang pagbasa ng Biblia. Maging ang mga nangunguna sa simbahan, kaibigan, ay pinag-usig ang mga tapat na mananampalataya sa ating Panginoon. Yung mga nangingiling ng Sabat, kaibigan, pinag-usig, sapagkat inintroduce ngayon ang pangingiling ng araw ng linggo. Subalit sa mga
taong tumanggap kay Kristo at sila ngayon ay tapat na tumayo sa katotohanan. Though the heavens fall, ang sabi nga, sila ay tatayo na matatag sa katotohanan. Yan si Esteban. Ang sabi, the Savior met Stephen in his time of need and gave him a glimpse of glory. Nanupat ang wika, ang tagapagligtas ay kinatagpo niya si Esteban at sa panahon ng pangangailangan, siya ngayon ay nakasulyap, kaibigan, sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Sapagat ang sabi ng Biblia, nakitang bukas ang langit at nakita niya ngayon ang Ama at saka yung anak. Kaibigan, what a great experience sa buhay ng isang tao. Marahil sa aking ngayong karanasan, makita ko man lamang yung daliring pinansulat ng Panginoon sa 10 utos, maligaya na ako. Subalit kaibigan, bagamat ang lalaking ito na sa Esteban ay napaharap sa isang malaking pagsubok, kaibigan, siya'y tumayong matatag sa katotohanan. Darating ang panahon, masusubok ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya. Ang tanong ngayon, tayo ba ay tatayong matatag sa pananampalataya? Kung halimbawa, merong ngayong sinasabing threat sa atin na tayo'y papatayin kung tayo ay hindi susunod sa kanilang sinasabi, tatayo ang matibay sa panahon na yon, kaibigan. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, he felt compassion for the lost. Sa halip na maggalit siya, ang kanyang nadama yung habag sa mga taong bumabato at bumabatikos sa kanya. Ang sabi ng ating Biblia ay ganito. Sa Gawa, Kapitulo 7, versikulo 57 hanggang 60, subalit sila'y nagtakip ng kanilang mga tenga at sumigaw ng malakas, sama-samang sinugod siya. Siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lunsod at pinagbabato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay si Saulo. Kaibigan, itong Sauling ito na nag-uusig o pinag-usig ang iglesia at siya ang numero 1 naging kasangkapan sa pagiging martir ng lingkod ng Diyos. Kung ating pag-aaralan ang Biblia, kaibigan, ang lalaking ito ay naging si Apostol Pablo. Habang binabato nila si Esteban, ay nananalangin siya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Pagkasabi niya nito, ay namatay siya. Kaibigan, kung ating babalikan ang kasaysayan, samantalang ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus, nanalangin siya. At ang panalangin na kanyang binanggit ay para sa mga taong gumawa ng masama sa kanya. Kaya nga, kung papaano si Kristo ay pinako sa krus na walang kasalanan, ang sabi nga ni Pilato, ako'y hindi nakasumpong ng anuman kasalanan o kamalian sa kanya. Ganon din, kaibigan, ang lingkod ng Diyos na si Esteban. Sapagkat siya'y puspos ng banal na Espiritu, siya ay matalino pagdating sa salita ng Diyos. Though the heavens fall, siya ay naging matatag sa pananampalataya. Kaibigan, kung darating ang panahon, pag-uusigin ang lahat ng mga Kristiyano, ikaw ba ay tatayong matatag sa pananampalataya? Ang sabi nga sa atin sa Gawa 8:1, tungkol kay Saulo, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem, at lahat ay nagkahiyaan
hiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Bagamat kaibigan, yung pagkawatak-watak nila, nagpunta sa iba't ibang mga lugar. Subalit ang mga bagay na ito ay naging instrumento. Ang iglesia ay lalong tumayong matatag. Lalong kumalat ngayon ang mga saksi ng Panginoon sapagkat lahat ng mga tumanggap kay Kristo ngayong kaibigan, saan man sila pupunta, sila ngayon ay nagiging saksi ng ating Panginoon. What a inspiration sa bawat sa atin na kapag tayo ay tumanggap kay Kristo kaibigan, tayo ay magiging saksi ng Panginoon. Though the heavens fall, tayo ngayon ay maging matatag sa pananampalataya. Si Esteban, bagamat siya ay pinag-usig, pinakita ng Diyos sa kanya ang kalwalhatian ng Ama at ng Anak. Kaibigan, ang karanasan na ito ay isang karanasan nagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Katulad ng aking sinabi, darating ang panahon, magkakaroon ng pag-uusig. Tayo tumayong matatag sapagkat merong nakalaan na gantimpala sa langit ang ating Panginoon. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idadalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga suliranin, ang mga hamon sa ating buhay. Pangako ng Panginoon, Lo, I am with you always. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa amin. Bagamat si Esteban ay pinag-usig, subalit siya ay tumayong matatag sa pananampalataya. What a great experience, Panginoon. Na bagamat haharap po kami sa malaking pagsubok, kami nawa ay tatayong matatag sa pananampalataya. Darating ang panahon, pag-uusigin ang lahat ng mga Kristiyano, tagasunod ng aming Panginoon. Subalit, Panginoon, kailangan po namin ng gabay ng Banal na Espiritu. Ano man ang mangyari, kami ay tatayong matibay, magtatapat sa aming Panginoon. Pagpalain nawa, Panginoon, ang lahat na nakinig sa pag-aaral pong ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin, no, na nalaman natin na mahalaga ang tamang organisasyon, pagbabahagi po ng tungkulin, makatarungang pagtrato sa lahat, at pagpili ng mga lider batay sa karakter at espiritualidad. Kapag po ang iglesia ay humarap sa mga suliranin ng may panalangin, karunungan at pagkakaisa, ang problema po ay maaaring pagkakataon para sa paglago. Matapos po malutas ang suliranin, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami pa po ang ating mga alagad sa ating simbahan. Ang pinakamahalagang mensahe po sa atin, ang bawat tungkulin sa iglesia ay banal at ang bawat tapat na lingkod tulad ni Esteban ay maaaring gamitin ng Diyos upang palakasin ang iglesia at isulong ang ebanghelyo. Nawa po ay marami tayong natutunan, tayo po ay pinagpala sa mensaheng ito, at kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ng inyong mga
experiences. At kung gusto nyo pong mag-Bible study ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pag-tune in sa atin dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.